Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Kumuha ako ngayon ng fuel subsidy kasi medyo mataas na ang presyo ng gasolina ngayon. Nakakatulong naman siya kung sa makakatulong, pero hindi sapat kasi sa taas ng gasolina na kinukonsumo, ang haba ng oras na binibiyahe namin at sa taas ng presyo ng gasolina, talagang hindi sasapat yung 5,000. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya, at yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared not a general state of emergency but a state of energy emergency. Karamihan ng dumadaan na langis sa Straits of Hormuz papunta rito sa Asia. Kaya ang Asia, sa pagsara ng Straits of Hormuz, ang Asia ang pinakamabigat ang tama. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Malaki po ang apekto sa amin. Imbis na ipang babudget na lang sa bahay, napupunta pa po sa gasolina. Baka bukas, mamasahin na lang po ako. Ay sana nga magkaayos sila para naman sa papayapaan ng buong mundo. Ibababa ng mga bilihin natin. Pag umabot talaga ng 150 ang diesel, hindi na talaga ako mabiyahe. Malapit na yon. Wala na sir, pag umabot ng ganun, wala na akong kikitain nun. Abono na abutin ko lagi nun. Ba't ka pa magpapagod? Magpapagod tao, di kung may iba naman na pagkakitaan ng pera.
hanggang doon na lang talaga mo iuwi mo. Mataas na siguro yung 300, minsan kunting may sipag pa para makauwi ka ng 400.